So yun, magandang hapon mga kapalits. Mayroon lang akong good news kung paano burahin yung mga false information and physical harm na naging violation natin, na naging alert natin. So makikita itong tawag ito, itong violation nito doon sa profile recommendation. So pagbukas ng profile recommendation mo sa dashboard, so makikita mo ito. I-plus ko sa screen ito. Tapos doon sa your alert is mayroon tayong alert nga violation, di ba? So good news kung paano siya burahin. Hindi mo na kailangan manghanap pa, mag-search ko pa kung paano burahin. Hindi mo na kailangan pa mag-email kang Facebook, kang Meta. So kasi nangyari sa akin nakaraang araw, so siyempre galing pa ko sa original content ako, so ilang buwan ko yun. Ngayon violation na naman dahil sa false information daw. Okay, so ganito yan mga kapalits, no? Nag-research ako, pero sa pag-research ko is hindi siya na-solve pa. So ginawa ko, inopen ko yung tawag nito, kita nga, support inbox ko, tapos your alert, tapos pagka open ko sa your alert, nandun yung violation. So inopen ko siya. So ang ginawa ko mga kapalits, ganito yon. Huwag na kayo, kung mayroon kayong violation na gaya nito, gaya niyan sa screen, is sundin mo lang. Ang ginawa ko mga kapalits is ganito. Nag-review ako sa video ko. Hindi ko makita. Ang ginawa ko is pumunta ako mismo doon sa alert. Inopen ko yung alert. Tapos si option, nando nakita ko yung mga dalawang video ko na nagka-violation, kaya dinelete ko agad. So pag dinelete niyo yung video, huwag kayong mag-expect nga mawala agad-agad yung your alert. Nandun pa rin yan sa support inbox, nandun pa rin yan sa your alert na nakapasok pa rin yan. Kumbaga mayroon ka pa rin yan. So hindi sa basta-basta mawala. So hintay ka na muna, kinabukasan, pagkabukas niyan, wala niya. So ganyan ang nangyari sa akin. Sarili ko lang, binura ko lang yung yung violation ko, post ko na nagka-violation, agad-agad mawala siya. So ganun po, wag na kayong maghanap, wag na kayong mag-research pa, basta yung false information yung violation sa inyo, wag na kayo, delete nyo lang yung kung sa tingin nyo is mali si Meta, kung sa tingin nyo is mali si Facebook, ito gawin nyo, mag-email kayo sa kanya o magpa-review kayo. Yung violation nyo, once na nagpa-review kayo, hindi yun ma-delete kasi in-review yun. Pero pag gusto nyo mawala agad yun, hindi na kailangan i-review, i-delete nyo na para automatic na yan ni Meta tanggalin na. So ngayon nangyari sa akin, bumalik yung account na kumbaga recommendation na naman yung account ko sa ibang creator. So wala, hindi rin nakatulong yung pag search ko, hindi nakatulong yung pagharap ko ng mga para paano i-solve pa yung violation na yun. So ang ginawa ko, hindi na ako nag-email, dinelete ko na lang yung video or post na yun. Dalawang post kasi yun, dinelete ko na lang. So pagkatapos, siyempre hindi naman agad nawala. Hindi siya yung parang sa ibang violation ba na pag dinelete mo yung video na yun, automatic wala ka ng violation. So iba siya, iba yung false information and physical harm, iba siya. Pag dinelete mo yun, hindi siya agad-agad mawala. Hindi ka muna sa akin is isang araw lang naman. Pag kabukas, wala na, bumalik na yung profile ko sa recommendation. So yun mga kapalits, tsaga-tsaga lang. So pag may violation kayo, dalawa lang option kasi yan magpa-review kayo, tapos kung sa tingin nyo is mali si Meta, pa-review kayo, and then pangalawa, mas mabuti delete nyo na lang, tapos tayo na lang kayo na i-review ulit ni Meta, kasi talagang i-review naman ni Meta talaga ulit yan. Wala na, ganoon yun na nangyari sa akin. Pag delete ko,
Hindi na ako hindi ko na tiningnan, yung baga, inalis ko na sa isip ko. So, kinabukasan, tiningnan, okay na siya. So, yun lang mga kapalids. Delete mo yung mga may violation ka. So, yan, sa akin, okay na. Thank you mga kapalids, sana may natutunan kayo.